Paano kaya ito ginagawa, oh? Napakaganda ng pagkakapunla nito. Halos lahat sumibol. Pare-parehas yung laki. Paano kaya ito ipinunla? Oh, ang gaganda, oh. So tara, samahan niyo ako, alamin natin. Hello mga kamat, magandang araw po. At ngayong araw naman, ituturo ko po sa inyo kung paano ba ipunla itong siling talbusan o siling demonyo. Yan, napakamahal po ng talbos ng sili, kaya itong ating ipupunla. Yan, yung mga pulang ayan, ang gagawin natin mga kamat, kukuhanin po natin yung buto niyan at siya nating ipupunla. Yan, para wala tayong gaanong gastos, nagpabunga na lang tayo. So ganito po yung magiging hitsura ng buto. Yan, pag nahimay natin. So direkta na po yan, hindi na natin kailangang ibilad. Pagkabaak po ng buto, kukunin agad natin. Tapos yan, ganito naman lupa. Bali tatlong klase po itong magkakalahok na ito. Lupa, tain ng bulate, at saka po yung kusot ng niyog. Lahok-lahok po yan, minimix natin para po manatiling mayabo ang lupa at saka masustansya ang lupa dahil may tain ng bulate. So kahit po mabasa yan, magiging mayabo po ang lupa niyan dahil gawa naman ng kusot. So ganito po yung magiging hitsura niya kapag na-mix na natin. At dito naman po natin ilalagay sa ganitong tray. Yan. So bali po yung tray ay 128 ang mailalaman natin na buto. So ayan, dito po sa ganito, bali may laman na po yung lupa. Lagyan na lang natin ng buto. Sa paglalagay naman ng buto, ganito po yung pamamaraan ko, isa-isa. So medyo mabagal mga kaamat kasi baguhan lang po tayo sa pagkaganito. Bali second time pa lang po tayo nag punla sa ganitong tray. Kasi kaya dito tayo naglagay. Dati kasi ang ginagawa ko ay yung direkta sa lupa, yung wala ng tray. Kaso kahit anong dami ng buto, hindi ko mapasibol ng sobrang dami, namamatay din ng iba. Pero pag sa ganito, mas lamang po yung sumisibol kaysa namamatay. Yan, bali po inabot ng 15 days bago sila magkaganito. Yan, sibol na, 2 dahon na po. Simula po sa paglalagay natin sa tray, paglalagay natin ng lupa at paglagay ng buto. Simula noon ay hanggang ngayon, ito po bali ay 15 days, ganito na kalaki. Yan, kita nyo naman po, namamanay ang sibol. Madalang po yung hindi sumibol. So ito po yung unang ipinunla ko sa tray. Ito po yung tinesting ko. Yan, kung makikita nyo po, maganda na. At bali ito po ay una ng 1 week dito sa padalawang ginawa natin. So kung mapapansin nyo, ang kaibahan ay itong una kong ginawa ay 4 na ang dahon. So yung isa po, yung 2 lang ang dahon. Ito, yung huli kong ginawa. So dito naman sa pamamaraan natin ng pagdidilig, ang ginagamit po natin dito ay yung spray lang para hindi po ma-stress yung ating mga punla. Parang pinauulanan lang natin, pinaambunan. Yan, araw-araw po natin ginaganyan. So ayun po, kaya tayo nag-isip ng ganitong pagpupunla ay para mas marami ang mapasibol natin na buto. Kasi pag direct nga po sa lupa, kaya sinabi ko kanina, medyo mas marami po ang namamatay kaysa nakakatuloy. Tsaka mas mabilis po, mas mabilis tumubo pagka nasa tray kaysa doon sa direct sa lupa. Yan. So napakamahal po kasi ng talbos na sili.
halos inaabot ng 170 ang kilo. So wala namang gaanong gastos, kaya ito po yung ipinunla natin. Bali ang gastos nga lang pala dito mga kamat, konti lang. Bumili lang tayo ng tray. Bali 18 pesos lang ang isa ng tray. Tapos bumili lang tayo ng isang sakong tae ng bulate, nasa 100 plus. Tapos lupa at saka yung kusot. Ang kusot na binili natin 2 kilo, parang nasa 120 lang. Ang nalagyan naman natin ay bali 16 tray. Yun, bali 16 tray ang nalagyan natin ng mga binili natin. So may natira pa yon. So may malalagyan pa tayong tray pag tayo nagpunla. So bali ang bala ko sanang i-produce mga kamat na siling talbusan ay 10k puno, 10,000 puno. At ito ay aking itatanim. At mas maganda kung makakapag-possible pa ako ng mas mahigit 10k para yung iba pambenta. Kasi mahal din ang per piraso ng punla nito. Parang alam ko nasa 250 ang isa. Kaya napakagandang pananim nito. So ayun lang mga kamat, sana may natutunan kayo sa konting tips na itinuro ko. At sana ay magtuloy-tuloy ang paglago nitong aking punla. At i-update ko ulit kayo sa susunod na video kung saan natin ito itatanim at kung paano natin ito pararamihin. So yun mga kamat, hanggang dito na lang yung video natin. At maraming salamat po. At kung bago ka lang sa channel ni Amat, sana ay subscribe mo ang aking channel. At baka sakaling may matutunan ka pa sa mga i-upload kong video. So hanggang dito na lang po, at thank you ng marami.